Magandang gabi po sa inyong lahat. So sa pagkakataong ito, ang itatampo ko naman pong video ay kung paano sagutin yung terminong Lucifer sa exalted prayer. Kasi ito yung kadalasan ginagamit ng mga protestante panglaban sa katoliko na ang katoliko daw di umano ay sumasamba daw sa demonyo. Dahil ang akala nilang Lucifer doon ay tumutukoy sa demonyo. Nakapagtataka kasi batay sa prayer, yon ay dumaan sa kamatayan. Si demonyo ba dumaan sa kamatayan? Ewan ko na sa kanila kung kailan sagutin yan. Pero ganun pa man, sasagutin natin yan sa episode na ito. At sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin, simulan na po natin. Bali, ang tanong ko lang, Brad Chando, may nakita kasi ako sa Facebook. Yung Sunday yung 9, may nakita kasi ako doon sa Vatican. I mean, parang hindi mo matawag yun na humili. Yung pagsindi ng kandila. Di ba misa noon? Pagsindi ng kandila. May nabanggit kasi doon sa Latin words na Lucifer. So, paano ba natin i-explain sa ating kapwa Katoliko na yung Lucifer is a light at saka may Lucifer din na Satan? Okay. Brother... Na-mention kasi doon eh. Brother John Ray? Yes bro. Bro, ano yung tanong bro? Yung tanong niya doon sa sa exalted na ginabi Lucifer, paano daw natin paliwanag na ma-distinguish yung Lucifer na demonyo tsaka yung Lucifer okay, na, yes. Kasi Lucifer sa Latin kasi bearer of light. Ang translation talaga niyan sa English, bearer of light. At originated yan sa ating Panginoong Jesucristo na ang titulo na yan ay ibinigay na titulo yan kay Lucifer nung hindi pa siya naging Satanas. Nung nagkasala siya, tinapon siya, nawala sa kanya yung titulo na yan, pero nanatili, yung naging pangalan niya tuloy yung Lucifer, pero titulo talaga ng Panginoong Jesucristo yan, meaning, yung, nasa unang Pedro ba yun? Anong nakalimutan yung talata? Unang Pedro, Juan. Wait lang bearer of light, in which walang iba si Panginoong Jesucristo. Pero unang ibinigay na kung sa baga pinahiram na titulo kay Satanas nung hindi pa siya Satanas, kapatid. Kasi ang dami kaagad ng comment doon eh. Kasi sabi nila, ay nako, nagbabanggit ang Katoliko ng Lucifer, nako Antichrist pala itong mga Katoliko. You mean yung kinanta doon sa sa Vatican na Latin? Ang problema kasi sa kanila, di ba Latin 'yon? May nabanggit na Lucifer, ang inisip nila sinamba natin si Lucifer. Matagal na issue na 'yan. Pero kung titingnan mo ang translation, hindi siya tumutukoy sa Lucifer na yung Satanas, tumutukoy siya sa bearer of light na ibig sabihin si Panginoong Jesucristo. Anong ba yun na bearer of light ng Panginoong Jesucristo sa dito 16? Basahin mo nga bro dyan do. Kasi ang point ko kasi doon, baka mailigaw ang mga kapwa Katoliko na hindi naman mailigaw bro. Ba't naman sila mailigaw? Latin yun kaya kailangang itanong para hindi sila maligaw. Maliligaw sila kung makikinig sila sa ibang explanation. Dapat makinig sila, kahit Katoliko pa sila, dapat makinig sila sa authority. Ano bang explanation ng authority niyan? Ito. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star.
Bright and morning star yan. Morning star. Bright and morning star si Panginoong Jesucristo yan. Sa kanya talaga ang titulo na yan, pero ibinigay yan kay Lucifer nung mabuting anghel pa siya. Kasi ayon sa angelology, si Lucifer kasi nung time na siya ay good angel pa, siya ang naging paborito na nilalang ng ating Panginoong Diyos. Kaya ibinigay sa kanya ang ang titulo na yan. Pero hindi ibig sabihin na sa kanya lang yun, hindi. Dahil originally, sa Panginoong Jesucristo talaga yan. So, ang meaning pala ng Lucifer na sinasabi doon is light. Yung ngayon binasa ni Bojando, Morning Star. Morning Star pa daily malabir. Morning Star. Oo. Tingnan natin tong itong nandito sa Latin Vulgate. Yan. Sa unang Pedro 1:19. Palakihin mga Bojando. Ayan. Et habemos fermiorem propheticum sermonem, que binipacites attendentes, quasi locerne lucente en caliginoso, locodonic dies elescosat et Lucifer, oriator in cordibus vestris. Ito yan bro, para mapaliwanag bro. Yung Lucifer dyan, hindi siya capital letter Hindi siya person. Hindi siya person. Adjective yan, adjective. Kung babasahin mo yan sa English, walang demonyo tinutukoy diyan. Walang demonyo tinutukoy diyan. Tingnan natin na double check natin ha. Sa ano yata mukhang ikalawang Pedro siguro to. Tingnan ko, double check ko lang, ikalawang Pedro 1:19. Ito. 1:19 ng ikalawang Pedro. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. Ayan. Yung day star, yan ang Lucifer. Meaning sa Lutz pala is light. Bro, Yes, sir. Kaya kay Kristo talaga yan kasi ang light of this world ang ating Panginoong Jesucristo. ito exact Lucifer Morning Star. KJV nga, Isaiah 14:12. Ay, ano yan? Demonyo naman yan. Hindi, Isaiah 14:12, a Morning Star. Tingnan mo, Lucifer talaga siya. Yun na nga. Demonyo yan. Si ano yan tingnan natin na Isaiah 14:12. Yan, Diyan ang galing. Kapag capital L siya, person yan. Person. Ayan How Yes, art person. thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Ay, si ano yan bro? Lucifer yan na demonyo. Yun na nga. Demonyo nga. Yung Sabi ko kina pangalan. demonyo. So, capital letter siya. Pangalan capital. Capital letter siya. So, yan ay tumutukoy sa isang persona. Samantalang yung sa ikalawang Pedro 1:19, hindi siya capital letter, hindi siya persona, kundi adjective yan. Na ibig sabihin is bright morning star. Morning Star, yes. Kaya nagkakagulo kasi dun sa isang pangalan ni Lucifer na naging siya, yung mismong big letter siya, yung taong mismo, yung fallen angel na dating morning star na naging dating morning star yun nga nagano siya kay Lord, so yun naging Satan na later, yung Lucifer niyang pangalan. Kasi ang nano ko, baka merong magtanong sa akin, at least may idea ako how to explain yung dalawang klase na Lucifer. Pag small letter, nagtumutukoy sa morning star. Pag big letter na L, tumutukoy sa persona or Satan. Parang ganon ang pag-explain yan. Yes, at yung narinig nyo kamo, dasal yan kaya nga Latin yon. Pag dasal, yung Lucifer doon, yun yung morning star kasi dasal yun. So hindi yan tumutukoy kay Satanas na Lucifer.
Sige po bro, maraming salamat sa inyo sa lahat ng pagpupunta. So yan po ang paliwanag po ng punto por punto kung paano po ipaliwanag ang terminong Lucifer doon sa exalted prayer. Kung gusto nyo malaman yan, i-try nyo i-search nyo yung exalted prayer sa Google, and then merong translator yung yung mga browser. Translate to Filipino. Tingnan nyo, walang lalabas na pangalang Lucifer doon. Ang lalabas doon, tala sa umaga. Tala sa umaga. O tala sa umaga. O, yun. So, ito po si Jando Alabado. Mamayang gabi po, kita-kits po tayo sa Bro Jando Alabado TV para sa doctrinal talakayan. Maraming salamat po and bye-bye.